samtang ato ning basahon. James 3:3 to verse number 10. Ako basa verse 3, kamo verse 4, tundungan verse 10. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold, also the sheep which nowadays disobey, and are driven on the hills with, yet are they turned about this very small thing. Whithersoever. Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, or world of iniquity. So is the tongue our members, that is defieth the whole body, and sitteth on the fire orders of nature, and is sitteth on the fire of hell. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue that no man tamed, is unruly evil, full of Verse number 9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Together, verse 10. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. May God bless us, O Lord. Let's pray. Ginoo, kami mapasalamaton nining matahom nga gabi nga imong gidugang sa among kinabuhi, nga kami magasimba kanimo sa espiritu o kamatuoran, pinaagi sa pag-awit sa mga espirituhanon nga mga alawiton, og labaw sa tanan sa pagtuon sa imong mga pulong. O Dios, niya kami karon nga gabi, Amahan. Mangayo kanimo og tabang, nga imo kaming tabangan, Amahan, nga masabtan namo ang imong balaan nga pulong, Amahan. Kami dautan, kami makasasala, mamalandong sa imong balaan nga pulong. O Dios, di namo ni mahimo kung wala ang imong tabang. Busa, Lord, please, through the guidance of the Holy Spirit, ablihi ang among kasing-kasing, huna-huna og salabutan nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami, Amahan, labi na ang imong alagad nga magasaysay sa imong pulong karon nga gabi, among ginitugyan uban sa paglaom nga among ning madawat, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Balik ta sa atong lingkuranan. Now din sa libro sa James chapter 3 verse number 3 hangtod sa verse number 10, nagahisgot kini 3 to verse 10 mahitungod sa dila, mahitungod sa tang. Now, ang dila, mo ba na namot lang kong nakadungog mo ani nga sa mga tigulang, bantay lang yung kakaroon, kusog ka mo tubag-tubag, kulatahon ta ka, dila ragay way labod ni mo. Nadungog mo na? Dila ragay way labahag ni mo ron. Kulatahon yung ka, bunog yung katanan, tiil, kamot, dagway. Inyag bunal, kaya di man naman ng dila. Sabi, asulod, so, dila ragay way labahag ni mo ron. Muna expression sa mga katiguangan. Kining dila nato gamay ni nga parte sa lawas. O gani gisgutan din sa pulong sa Dios. Gikan sa verse number 3 andun sa verse 10. Yung ba sa verse 3? Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, and we turn about the whole body. Yung ba sa Biblia nga, ang kabayo at butangan og pangilong. Kailan mong pangilong? Kanang sa mga katiguangan, magkuhag kawayan, haito ng kawayan, buslutan ng ilong. Nyabot nga yung pisi ang ilong, kita naman na? Guyoron. Ang kabaw, kung higdan mo ng sungay, gahi ka na birahon. Pero butngig pangilong. Humok ka kay birahon ang kabaw. Sa karaan, mga karaan, ang baboy, di ka kita tagsar, kaya kita baboy nga higdan sa liog. Kabalo mo unsaon ang baboy sa mga katiguangan? Buslutan ang dunggan. Kasi nakakita na. Mga katiguangan na sila. Ang baboy, buslutan ang dunggan. Tuhugon ng pisi, humok ra birahon. Higdi sa liog, di ba? Ang tag-iya mo'y birahon sa baboy, kusgan kay baboy kung sa liog. So, dinhi sa dunggan. Pero kung baka, kabaw, buslutan yun ng ilong. Pagbira niyo, apertirang humukas, ayun, kay birahon. Kaya naaman rin sa ilong. So, ingon sa Biblia, nagabutang taog
bits or pangilong sa kabayo, busal. Aron muubay sila sa ato kung di ba kung magdaro kasi nakatisig daro re. Wala yung daro re. Da kung magdaro kung imo sa paliko nimo padong sa wala pitusan mo pak ang kabaw muliko na. Muliko siya. Kay makontrol nimo siya pinaagi sa pangilong. Pag imo siyang ipaadto sa tuo, imong birahon mutuyok na. Ang kabaw mo balik sa agi pagbira nimo. Kung walhon ka, birahon mo sa wala. Kung tuhon ka, ang imo pong kabaw sa tuoy budang pangilong, birahon mo, maminaw. Dako anang kabaw, may di ka sungayon ana, may di ka birahon ana, pero mapugnan nimo. Pagdagan sa kabaw, birahon mo yung pangilong, muhuyong sa siya. Makontrol nimo siya tungod sa bits. Verse 3, 4, behold also the ships, kani, dagko na gid ni. Barko, Titanic, pinakadako nga barko, 1912. Karon sa nagay pinakadako nga barko, which though they be so great, dagko kayo ng mga barko, and are driven of fierce winds, hapakon pa gyud sa grabe kakusog nga hangin, mga mangtas nga hangin, yet, ingon sa Biblia, are they turned about with a very small helm. Ang barko dagko kayo ni, pero kabalo ba mo nga ang barko mapaliko sa gagmay kaayo nga timon. Unsa nang timon? Helm. Kanang timon sa barko ba? Wa mo kitaan ng timon sa barko, kaya man sila bangka na lang. Kita man sa bangka, kaya maligo mong dagat. Nana siya gitawag nga timon. Ang uban tawag na plato. Nga mo ana-ana ba? Mo nay mo paliko sa bangka. Kita mo na kanang bira-birahon lang. Pero sa barko na kato nang sosyal na. Nana siya manubila. Pero kanang bangka lang bira-bira naman na. Mo ana, mo straight. I-align mo straight. Kung imong birahon, muliko siya. Gamay ra kay na, mo nay mo paliko sa bangka. Same thing sa barko. Naghihapon ng timon, helm. Kadako sa barko, pero maorat mo paliko niya. Wala ba nay break ang barko. Ang gamito niya, reverse na is forward na o reverse niya. Ang kato dayon iyang, ang tawag na, timon. Iyang control para muliko siya. So, ingon sa Biblia, bisan sa kadako nga barko, makontrol siya sa helm. Pwede siya palikuon. Verse 5, bisan unsay gusto sa governor o sa captain, asa ni padto. Verse 5, even so the tongue, mauusab ang atong dila. Ingon sa Biblia, ang atong dila, gi-compare siya sa bit, sa pangilong, nga makontrol ang kabayo, makontrol ang mga hayop, tungod kay na pangilong. Ang barko makontrol kay na helm, pwede mo sa ipaliko o wala, pwede mo sa ipaliko to. Mauusab ang dila is a little member. Unsa daw ang atong dila? Gamay nga membro. Unsa man nga membro? Gamay nga membro sa atong lawas. Kamot. Oh, natay kamot. Membro ni sa atong lawas. Tiil. Dako ning tiil. Dako ning kamot. Ingon sa Biblia, ang atong dila, gamay ni nga membro sa lawas. Kabantay mo, atong kamot, pila kabok? 2. Ang atong tiil. 2. Itong dalunggan. 2. Ang mata. 2. Ang ilong. 2. Oy, 2 bangag, 2. Pero kabantay mo, usaray ba? Amen? Amen. 2 ba yatanan? Oh, 2 kabok dalunggan, 2 kabok bangag sa ilong, 2 kabok kamot, 2 kabok tiil. Ben, tanawa sa Ben, ay puyo siguro sila. Pero usaray ba? Usaray dila. Ingon pa nila, gihimo na nga 2 ang dalunggan aron duble ang atong pagpaminaw kaysa atong isulti. Double ang pagpaminaw kay atong isulti. Dapat less ang atong isulti, mas daghan, dublihon nato ang pagpaminaw. Pero ang mahitabo, duble ang atong ginasulti.
kaysa atong ginapaminaw. So dapat di ay double ang pagpaminaw kaysa atong i-sulti. So that's a good lesson. So ingon sa Biblia, mausab ang atong dila, gamay nga membro sa atong lawas, and boasteth great things. Gamay ni ang dila, pero gapang hinambog ug unsa? Dagkong mga butang. Kagamay sa dila. Pero kung maghambog, manghinambog, unsa daw? Dinagko. Tinuod, amen? Tinuod. Kagamay sa tong dila, pero hambugiro kayo. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Tanawa ninyo, unsa ka dagkong butang ang sunugon. Ingon pa sa Biblia, how great a matter a little fire kindleth. Unsa ka dagkong butang ang masunog sa gamay nga kalayo. Gamay ang kalayo. Pero nahitabo sa Australia. Nakadungog mo sa news? Wildfire sa Australia? Thousands upon thousands of acres. Firefighters went to Australia. Filipinos. Even Filipinos firefighters. Niadto sila sa Australia. Mutabang sila og palong sa kalayo. Ingon pa nila, uncontrollable na ang wildfire sa Australia. Pero kabalo mo sa sugod, nagsugod na sa gamay kaayo nga kalayo. Ingon pa nila, possibly, cigarette butt nga gilabay. Nagsugod ang uncontrollable nga wildfire. So, ingon sa Biblia, ingon ana sa bangatong dila. Gamay. Pero kung di na nimo mapugnan, delikado, susama sa kalayo. Makasunog sa isig katao. Verse number 6. And the tongue is a fire, a word of iniquity. Tanawa, ang dila gamay. Pero gidescribe sa Biblia nga kalibutan sa kasalanan. Kagamay sa dila, pero gidescribe sa Biblia nga kalibutan. Ang atong dila, a word of iniquity. Kalibutan sa kasalanan. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body. Makadaot sa tibok lawas. Now, I am not just talking about the human body. I am talking about the body of Christ. The church, the tongue can ruin the church, the body of Christ. Ingon ana, ka-dangerous ang dila. And setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind. Ingon sa Biblia, every kind of beast. Unsay pinaka-fierce nga beast inyong nailhan? King of the jungle. Lion. Pero di ba ang lion mo sa matame. Sa matame? Matrain, mapatanod. Di ba? Idlas kayo sa wild na. Pero kadugayan, ang wild, imo ang maanad ni mo, matrain ni mo, mapatame, mutanod. Karami tayong mga langgam nga wild, imo nang ibutan mo og cage, sige mo og feed, kadugayan, matame na siya, maanad. So yun sa Biblia, every kind of beast, bisan unsa nga klase sa mananap, kaya siya matrain, mapatanod. Ano birds? Bisan unsa nga langgam, agila, kaya matrain, matudluan. And of serpents, bisan pag mga halas, king cobra. Di ba, kita mo king cobra, ilarang dula-dulaan. Halukan pa. Kaya nga naman, pwede na sila ma-tame, matudluan, matrain, mapatanod. And of things in the sea, dolphin. Di ba, ilang ginatrain? Unsa pa ng orca, dagko kayo, killer whale. Ay mga unana, pero pwede ra matudluan, pwede ra matame. And hath been tamed of mankind. Ginatudluan, ginatrain sa mga tao.
Verse number 8. Pero kuyaw kayo, no? But the tongue can no man tame. Apa nang dila? Di gyud ni mo mapatanod ba? Di gyud ni mo matudluan. Kuyaw gyud ay labaw pa ni sa ihas. Ihas nga baboy, apoy di raman mo kulungon, maanad na kaduyan. Pero ngun sa Biblia, but the tongue can no man tame. It is unruly evil. Grabe, kadautan, di mapugngan ang kadautan sa dila. Full of deadly poison. Ingon sa Biblia, ang atong dila, puno ni sa makamatay nga hilom. Kung di ka magamping, pwede nato patyon ang atong silingan pinaagi sa atong dila. Pwede nato sunugon ang community pinaagi sa atong dila. Therewith bless we God. Sa atong dila, pwede nato panalanginan ang Dios. Amen? Pwede na mo awit para sa Dios. That's why gina-encourage din ako ang Iglesia. Basta mo awit, ihatag nato ang atong best para sa Ginoo. We can praise God. We can bless God with our tongue. Amen? Even the Father, and therewith, this is the danger. Curse we men which are made after the similitude of God. That's up to you. You can bless God or curse men with your tongue. Pwede mo panalangin ang Diyos, pwede mo tungluhon ang Diyos sa imong dila. Out of the same mouth. Sa susamang baba, mo gawas ang blessing and cursing. Pwede mo gawas ang panalangin, pwede po mo gawas ang tunglo diha sa imong baba. My brethren, these things ought not so to be. Mga igsoon, kining mga butanga, dili unta ni angay nga mahitabo. Amen? Nakaroon nga gabi ang title sa mensahe, I hope namoy na kutlo nga pagtulunan sa dila. Grabe ka, kuyaw. Grabe ka, dangerous ang dila. Magsuon, magpatay, tungod lang sa hatod-hatod ug istorya sa silingan nga way klaro. Pila ka buok na patay, tungod lang sa istorya. Unya, ang information ngayong nakuha, di mao. Pero wa na, human na. Patay na. Mabalik pa ba? Dili na. Tungod lang, pila ka pamilya na bungkag. Tungod lang sa dila. Nakarong gabi, maghahisgota about sa dila, about the tongue, small, but, kabalon sa kumang sumpay, terrible. Small, but, terrible. Gamay, pero terribly. Delikado. Nakita ninyo, amen? Gidescribe sa pulong sa Ginoo, murag kalayo, makasunog, makadaot sa komunidad, makadaot sa atong isig katao. Kuyaw kayo ang dila. Ingon sa Biblia, idlas kayo, di matudluan, di matame. Dangerous kayo ang dila. Makatunglo, makapanunglo sa uban. Delikado gyud ang dila. Small, but terrible. There are 4 things may tungod sa dila. Sa verse 3 o verse number 4, ingon sa Biblia, nagaingon diha, we put bits in the horse's mouth and then helm on a ship that they turn. Aron mapaliko, makontrol sila. So dinhi, number 1, makita nato dinhi, ang dila, the power has the power to control. Ang dila, adunay gahom sa pag-control. Ano saan ang control? Pagkontrola. Kontrola, bisaya. Pagpugong. Makapugong dahil yung dila. Pananglitan mayong ko, ayaw lihok. If I have enough power, pwede nang bataan mo to man, pero tanaw niya, kaya rin may isi-isa rin ako. Pero pag tanaw niya, delikado ko pag mulihok ko delikado yung ko So, ang atong dila di ay has the power to control. Kung ato lang gamiton sa insakto with the right authority and the right discipline, ang atong dila makakontrol. Amen? Sa inyong balay, kinsa man ang naay the perfect right, the perfect authority, imo bang mama, imo bang papa,
Ingon kasi mong papa, ingon kasi mama, dapat kani nga oras makauli na ka. Di ba? Makontrol man ta. Unsa gigamit? Tang. Authority. Muingon sila nga bawal ni na i-curfew alas 10. Nagsugod na sa tang. Ang tang has the power to control. Pero kung naaman tayo authority to control, get this, don't abuse that authority. Amen? David, sit down. Control. Ang tang. Amen? Dapat gamitin natin itong tang kay makakontrol ni. Pero kung ato po din i-abuse, ay, delikado po ni. Amen? So, ang atong tang, dapat gamitin nato sa insakto. Labi na sa pag-awit. Amen? Pati awit, yun nato, ihatag yun nato para sa Ginoo. Praise the Lord! Amen! Sa pulos atong dila, gamito nato ni sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. So muna ang dila ha, the power to control. Makakontrola, makapugong. Unsa imong buhaton, unsa imong isulti, bisan ba ang wali dinhi. Kung ako'y dila, patay. Saon ni? Sa language sa ni. Di ba? So kuyaw gyud ang dila. Panahon ni Hitler, di ba na-control niya ang mga tao? It's about his tongue. Ni Duterte, ang mga tao mahadlok. About sa war on drugs. Kung sa gingon ni Duterte, katong before siya ni lingkod pagka-presidente, huling Merry Christmas na to para sa inyo. Ng mga drug addict, di gani mo magbago, pasensya na lang. Huling Merry Christmas na to para sa inyo. Taranta ang mga kwan. Nalimang ka, nailistahan. Kada barangay, mao na ang mga adik. Ano ba? Control, amen? Di ba, panahon ni Duterte, na-control man ang drugs. Kaya nga naman, gigamit niya ang iyang tang to control. With action yun. So, ang atong dila has the power to control. Amen? Dili sa iglesia, dili pwede nga si Pastor James ay mamadlong. Dapat kita tanan, we have the right to say something. If someone is talking while preaching, badlunga, amen? Ay mo pag-istorya kay gawali. Atong i-control ang atong kaugalingon, i-control nato ang uban, tudluan nato sila sa insakto. Atong gamiton ang atong tang sa pag-control. Gamiton nato sa insakto nga pamagi. Kadua, verse 5. Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. Kagmay sa kalayo, pero unsa kadagkong butang ang iyang masunog. Di ba? Walay ilhon ang kalayo, basta makasugod na ganina, lisod na napugnan. Ang balay, pag once makasugod ng kalayo, bisan pag maabot ng bumbero, kanang bumbero, di na nakapalong. Mapalong man galing, pero ugdaw na. Di ba, mga malls, pila ka malls na nga sunog. Pila ka establishment na nga sunog. Pila ka mga squatter area na nga sunog. Pag abot sa bumbero, ugdaw na. Nagsugod lang sa shortage sa kuryente. Short circuit. Nagsugod lang sa electric pan. Nagsugod lang sa saksakan. Short circuit. Sunog! Hurot ang squatter. Kuyaw kaayo ang kalayo. Ingon sa Biblia, how great a matter a little fire kindlet. Pwede magsugod na sa kandila. Kagamay anang kandila. Pero pwede magsugod na sa kandila. In 10 minutes, dili na makapugong ang bumbero. So din makita nato, datang has the power to consume. Ang dila na igahom sa pagsunog. Consume. Mangutag word nga consume, aduna siya gahom nga mo ut-ut. Consume yung ka, ut-uton, hutdon yung ka niya. So, Kristohanon, angay yun ta magbantay sa atong dila. Amen?
Kaya ang atong dila mo control. Ang atong dila mo consume. Kuyaw gid kayo ang dila. Bisan asa, bisan kinsa. Sa atong neighborhood, pwede ba ata mailhan pinagi sa atong bakba. Ay now, kana. Kuyaw ka ng silingan ba? Pagpantay sa baba na. Mailhan ka. Eh kana, kuyaw na manulti. Basta magtapok na gani, pulong sa Ginoo mo gawa sa iyong baba. Makabalo na imong silingan. Amen? Aka na nga silingan basta kada sulti na balikas niya. Makabalo ang mga tao na nang kusog mamalikas. Ano ng Diyos no? Mailhan ta sa community, pinagi sa atong baba. Amen? Sa unsang pamaagi, ikaw na ilhan. Sa maayo ba nga pamaagi? O ba sinailhan ka sa dili maayo nga pamaagi? Remember, ang dila has the power to consume. Ang dila nato nani gahom nga muot-ot, gahom nga musunog. Basin imong gisunog ang imong isig katawo. Basin imong gisunog imong ginikanan. Gamit imong dila. Kuyaw kayo ang dila. Power to consume. Number 6. Verse number 6. James 3:6. Una, the power to control. Ikaduha, the power to consume. O ikatulo, and the tongue is a fire, a word of iniquity. Naliman ka na, kalibutan ang dila, kalibutan sa kasalanan. So is the tongue among our members that it defileth the whole body. Makahugaw sa tibuok lawas. Bisan pa sa lawas ni Kristo. So ikatulo, ang dila has the power to corrupt. Kung saan ang word nga corrupt? Adunay gahom sa pagdaot. Mangdaot dahil niya itong dila. May dahil niya itong dila, mangdaot. Hello? Mangdaot pag ganing Kristohanon? Samot ang di Kristohanon. Corrupt has the power to corrupt. It defileth. Ingon sa Biblia, nakahugaw sa tibuok lawas. A word of iniquity, kalibutan sa kasalanan. Can you imagine ang imong dila, ingon sa Biblia? Word of iniquity. Kagamay sa imong dila, pero nahimong kalibutan sa kasalanan. The power to corrupt. Grabe di ay ni kadaot. Amen? Muna nga magbantay gyud ta sa atong dila, magbantay gyud ta sa atong gisulti. Kay once ato na nang masulti, there is no way na ato pa nang ma-reverse. Magmahay lang kaunta, wato na ako gisulti. Katising na ba mo na? Nga niingon mo sa imong kaugalingon, niingon ka nga, may pag wato na ako gisulti. Wala na! Humana, nabuhian na nimo ang imong pulong. Kung unsang statement nga imong gisulti, nasulti na to nimo. Mao na sa dili pa nato isulti, maayo gyud nga atong balansehon. Amen? Amen. Kabalo mo? Number 1 ko guilty ani. Number 1 ko guilty. May paywa to na ako gisulti. Di na nimo mabalik, di na nimo ma-reverse. Humana! Nasulti na! Nakadungog na siya sa imong gisulti. Ang atong dila, ani gahom nga mangdaot. Og daotan gyud ni ang atong dila. Amen? Busa, uban sa tabang sa Ginoo, ato ning kontrolon. Ngano man, kay kung unsay naa sa atong kasing-kasing, unsay naa sa atong huna-huna, mugawas gyud ni sa atong baba. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mugawas kaya kung unsay imong ginatanaw, kung unsay naa sa imong huna-huna, mugawas gid ni sa imong baba. Kung mahilig kag basketball, maghisgot gid kag basketball. Mahilig sab ko basketball. Hisgot si Brother Clint kanina. Minaw sab ko kay hilig bi akong basketball. Sports. Wa may dautan anang sports. Amen? Pero dapat nagyud ang pulong sa Ginoo. So, sa atong kinabuhi, Kristohanon, bantayan gyud nato atong dila kay dautan gyud ni.
power to control, power to consume, power to corrupt, mangdaot. Okay, hope nga instead nga mangdaot, di ta mangdaot sa uban. Kinahanglan susiyon nato atong kaugalingon. Amen? Kay usahay himantayon ra ba kayo ta? Nya di nato tungod sa atong himantayon, di nato makita nang atong sayop. Sayop ra sa uban nang atong makita. Kay corrupt ang atong dila. And then verse number 9. Therewith bless we God. Amen. Haragyod. Salamat sa Ginoo. Ang atong dila pwede din mo panalangin sa Ginoo. Amen. Gamit ang atong dila, we can bless God. To God be the glory. Praise the Lord. Even the Father. And therewith, there's the danger, curse we men which are made after the similitude of God. Two things. You can bless God or curse men with your tongue. Verse 10. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. So now, pili. You can bless God and curse men. And in verse 10, out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. Two things na magamit nato atong dila. It's up to you. It's your choice. Blessing or cursing. Panalangin or tunglo ang muguwa sa imong baba. Don't you know si Judas, one of the 12 apostle, sa dihang gipoint siya, sa dihang iyang gibaligya si Jesus, nagmahay biya ni si Judas. Kunya, kabalo ba mo? Giingnan siya nga, ikaw man tong, usapod si Pedro, si Judas, si Pedro pod. Usa sa mga apostoles, gani gila sa mga Katoliko nga first pope, si Peter. Pero kabalo ba mo sa diyang giingnan si Peter nga, di ba kauban mo ni Jesus? Ingon siya, okay lang na. Ikaduha, di ba? Nagkuyog mo ni Jesus, nagitaan ka. Ingon siya nga, I know not the man. Kailan na. Ikatulo, assure gyud ko. Nakitaan ta ka, kanya ang imong inistoryahan, parehas gid mo ni Jesus. Kauban gid mo. Ingon sa Biblia, si Pedro, namalikas siya, nag-curse din siya. Aron lang yun nga, ipaila niya nga, dili mi parehas sa inistoryahan ni Jesus, oy. So, aron nga di siya ma-identify siyang inistoryahan, namalikas dayon siya. Nag-curse dayon siya. Muna nga, Kristohanon, mailhan da ita. Nakana, baptist na, ilhan kayo ng inistoryahan. Ma-identify da ika. Nakani, ilhan sa badista. Nahiskot perminting Sabbath. So, mailhan da ita, ma-identify da ita. O kung ma-identify man ta, I hope, Kristohanon, ma-identify ta for good. Amen? Di ta ma-identify nga, kana, grabe na baba. Bastos na kayong baba. I hope dili ta bastos. Amen? I hope mo gawa sa atong baba blessing and not cursing. Christians, it's up to us. Nara sa ato. Di man ko makakontrol nimo. Kabalo mo unsay makakontrol sa ato? Pulong sa Dios. Kung unsay naa sa atong kasing-kasing, muguwa sa atong bakbak. Kung binastos imong ginatanaw, binastos ang muguwa sa imong bakbak. Kung puros binuang ang imong ginapaminaw, ang imong ginaistorya, binuang sabdang muguwa sa imong bakbak. Pero pulong sa Dios na sa imong kasing-kasing, gabasa ka, gaampo ka, maupod ni muguwa sa atong bakbak. Amen? Kung cursing perminte imong ginapaminaw, imong makitaan, cursing po nang muguwa sa imong baba, pero blessing gani, ang imong ginapaminaw, blessing ang nasa imong kasing-kasing, o nasa imong una-una, blessing sab ang muguwa sa atong bakbak. Amen? So, Kristohanon, gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga magbantay sa atong bakbak. Kay dautan kaayo ni ang atong dila. A world of iniquity, it defileth the whole body. Ingon sa pulong sa Ginoo, grabe ka kuyaw, nga susama sa kalayo, makasunog sa even the nature. Masunog niya ang kinaiyahan, dili basta.
So sa atong dila, dapat magbantay ta. Amen? Think twice before you say it. Huna-huna sa kaduha, insakto ba ni angay ba ni akong isulti? Sugod karon. Paningkamutan nato uban sa tabang sa Ginoo nga before nato isulti ato sang huna-hunaon kaduha. Amen? Sumala sa akong giingon, dili ko balaan. Susama ko nimo parehas sa tama kasasala. Ug number 1 ko guilty sa akong dila. Wa ko nagwali tungod kay I'm holier than thou. Dili. Nagwali ko ani tungod kay pulong ni sa Dios ug angay nga makakaton tang tanan nga magpugong sa atong baba ug magpugong sa atong dila. May God bless His holy word. Let's pray. Ginoo, salamat kayo sa imong mga pulong. Amahan kaming tanan guilty niini sa among baba, sa among dila. Usahay magpataka raming istorya. Ginoo, pasaylua in town mi sa mga nasulti namo nga wa ka nalipay sa mga butang nga among istorya nga nakadaot sa uban. Ginoo, pasaylua mi amahan. Tabangi mi Lord nga unta ang buwa sa among baba, ang masulti sa among dila. Butang nga maka-bless kanimo, butang nga maka-dive kanimo, butang nga makapahimaya sa imong ngalan. Tabangi mi o Dios tungod kay magkasasala lamang kami. Ug ang mangguwa sa mong baba dautan, butang nga wa ka malipay. Apan amahan, tabangi mi nga ang musulod sa mong kasing-kasing imong pulong aron ang mugwa sa mong baba imo usab nga pulong. O Dios, di na mo ni mahimo kung wala imong tabang. Amo kayong isalig kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. One hymn, closing hymn, atong ablihan ang atong mga hymnals. Page number 318, 318, I need thee every hour. 318. I need thee every hour. Let's all stand, tindog tang tanan, verse 1, sing. I need thee every hour, most gracious Lord. Amen. No tender voice like thine can be sound. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Verse 4. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen, Brother Clint. Please lead us in prayer, please. Okay, let's pray. Lord God, Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful night. Thank you, Lord God, sa Yes, iyong ginawa na kami, Lord God, makasimba din na kanimo karon gabi na. Salamat, Lord God, sa safety and protection. And salamat, Lord God, sa mga lagad na mga gamit. Ang nilabi na, Lord God, sa paimangno, Lord God, pinagyaman sa imong pulong, Lord God. And we pray, Father God, Lord God, give us wisdom, Lord God, sa matagusan, at to keep silent, man, sa pagpugong, Lord God, sa mong baba. Salamat, Lord God, sa reminders, man, tungod ginaman. Ang pagimangno, ginaman, sa imong pulong is very, Lord God, important, man, sa amo, Ginoo. Gikinanglan na mo, ginaman, ang imong pulong, Ginoo. Na mo'y mugiya ka na mo, mo'y musuga, Lord God, sa amo, Ginoo, Lord God. Yes. Salamat kay ginaman sa imong pulong once again. O gilabi na ginaman sa matistuano na dre. Ikaw, Lord God, mag-bless ginaman sa matagos sa kasing-kasing. O sa mong pagpamuli ka, Lord God, ikaw, Lord God, Yes. giya ka na mo. Tabahay kami, Lord God, na makaabot kami, Lord God, sa mga destinasyon. O
Salamat God once again. In Jesus' name I pray. Amen. Good. Amen.